Charis. Good morning mga langgam. Another day, another vlog. Mga pinapunta, another tasa, another kape. Basta morning, another kape. Mag-breakfast ta kay ngano. May pupuntahan si Akech. Ano? Breakfast tayo kasi may pupuntahan ako. Magpagawa ako ng tarpaulin, magbili pa ako ng balloons for decoration. Ay, ginoo ko. Yung buhay natin, parati na lang busy. Kailan pa tayo magiging presidente nito? Karmi lang ka busy, ani. Diba? Mag-breakfast tayo mga langga. Punta ako ng Turil. At ako'y may mga pupuntahan. Saan na si Kuya Zian? Meron kasi kaming coming na big event. O, di ba big event? Ano kaya yun? Hindi ko lang sabihin. Hindi ko pa sasabihin sa ngayon. Charis. Malalaman nyo rin. In a few days. Charis, pimpeng ko. Uy, asa naman to si Zian? Kagabi mga laga, ang lakas na naman ng ulan. Gabi-gabi na lang, umuulan. Gabi-gabi na lang, umuulan. Tawagan ko daw si Bunso, be. Anong ulam ni Bunso doon? Charis. Ay, nita, oy. Magbukad tayo ng kanin. Init kaayo, Ginoo ko, Lord. Wait lang. Asa na si Kuya Zian? Mahaw, Day! Muban ka, Day? Muban ka? Mahubag ba mong mata? Grabe kinatulog ba? Magpapag yung mata, no? Mamaw na! Pukaw yung kay Iboy, yung lakaw doon. Ah, si Kuya Iboy nanawag. Ang late na guro siya naka-decide. Yun na gabi pa daw giingnan. Kagabi pa daw ni Ingon? Ang bago po dahil mo, ma'am? Dili. Feeling ako kayo murag ugma pa man mi. Siya siguro ni una siguro siya saka. Si Sen? Ay, pero muli man siguro dayo na siya unya. Tanaw na na ito pa. Dalan siguro siya tanawon dito. Thanks, dahil. Welcome back. Init mga langga, nakabili na ako ng mga kailanganin ko for this coming event. So, ayan, nakabili na ako lahat-lahat. Tapos na pagawa ko na rin ang tarpaulin. Tingnan natin kung ano ang. Tcharan! Nagsigang. Sinigang again. Mahilig talaga si Buntis ng sinigang. Mingaw man diri. Wala may tao diri. Where is the people? Wala. Sabi ang nauhaw ako. Ano ba? Nauhaw ako ba? Wait lang. Wala may tao diri. Asa kaya si Sarah? Si Sarah nandun siguro sa ano ni Madam Tots. Nandun siguro sa kwarto ni Madam Tots. Ano ba yung bayot? Mingaw mga langga. At this time, mingaw ang bahay. Mingaw. So ayan, dito ako bigay kasi maingay dito sa loob. So ayan mga laga, may topic ako. May topic ako. Sa mga nagtatanong kung nag-away ba kami nila Maninay at saka ni Madam Tots,
Ang sagot ko po ay hindi po kami nag-away, wala po kami tampuhan, wala po kami alitan, walang away na nagaganap between Maninay and the Madam Toots with siblings. Kasi mga langga, basher lang man yun. Alam mo, sinasagot ko lang yung basher. Kinamention ko lang yung basher. Tapos, yung ibang subscriber ko at saka yung subscriber ni Maninay, may mga hindi man talaga natin yan maiwasan mga laga na may mga solid followers talaga tayo. So sana wag naman sana sila ba mag-send good ng mga screenshot about sa comment. Doon sa comments, syempre kasi nakasarado man ang comment section ni Maninay, no. So doon sila lahat sa comment section ko. May mga nag-comment doon sa comment section ko na may parang basher ba tawag dun or something, basta may mga mag-comment about kay Maninay na negative, meron din mag-comment na positive. So balance lang siya ba, yung lahat ng mga comments mga langga, gi-heart ko yun, ma-negative or ma-positive comment man. Kasi ayoko nang gina-appreciate ko rin sila. Kasi nga, at least nag-comment sila doon sa video ko. Hindi ko inisip na positive comment ba yun or negative comment. Gina-heart ko lahat yun, ma-positive or ma-negative. Pero, never ako nag-reply ng mga negative comment. Kung mag-reply man ako, sinasabi ko lang, thank you po sa pag-share ng iyong karanasan. Yun lang ang no comment ako kasi neutral ako. Bakit ako magtawag niyan, bakit ako mag-comment ng ay oo nga ganyan ba, hindi ko pinapatulan, kumbaga hindi ko pinapatulan. Pero ganito ang mangyari, meron kasing ibang mga solid followers ko or solid followers din doon ni Maninay. Halimbawa, solid followers ko, manood siya sa video ni Maninay. Or di kaya solid followers ni Maninay, manonood dito sa video ko. Tapos, mag-ano sila ng screenshot na, Maninay, ano ito? Bakit ganito ang topic ni Kitila? Bakit ganyan? Nag-away pa kayo? Nag-ganun ba kayo? Ganyan. Doon din kay Maninay, meron ding mag-message sa kanya na meron ding mag-message kay Maninay na meron ding mag-message sa akin, nalilito tuloy ako, meron ding mag-message sa akin na, Kitilab, bakit ano palang nangyari sa inyo ni Maninay? Napanood ko yung video niya, masyak na lang ako. Si Maninay din doon, early in the morning, masyak din si Maninay. So, sabi ko kay Maninay, for your information mga langga, everyday po kami nag-uusap nila ni Maninay. Nag-ano po kami nila Maninay. Ang kausap ni Maninay, either ako or si Madam Toots, depende lang, basta meron kaming komunikasyon ni Maninay. So ganito yan, merong mga viewers na mag-send ng screenshot, i-screenshot nila doon sa video ko or sa comment section ko, tapos ipasa nila doon kay Maninay. Meron ding si Maninay, viewers si Maninay, o meron din akong viewers ni Maninay na manood siya ng video doon kay Maninay, i-screenshot niya, isend niya rin dito sa akin. Kahit ano pa ang gagawin ninyo, hindi nyo kami mapaaway ni Maninay. Hindi, ganito lang, wag na natin, kumbaga, ayaw na sugnori. Wag na natin paapuyin tayo yung parang ginapaapoy nyo si Maninay para maano siya sa akin, ginapaapoy nyo rin ako para maano din ako kay Maninay. Kung pwede lang, mag-ano lang sana ako, kung pwede lang, parang hayaan na good natin. Basta ako nagsasabi ako sa inyo na walang awayan, walang tampuhan, walang bangayan, walang sigawan na nagaganap sa amin ni Maninay. Yun lang, sinasagot ko lang yung mga comment ng mga viewers. Tapos, yung ito ding ibang mga viewers, gina-screenshot nila, gina-send nila kay Maninay. Siyempre, pagkagising ni Maninay, early in the morning, yun talaga ang makikita niya. Siyempre, ma-high blood si Maninay kasi, ano na naman ito, ganyan.
O di ba? Same din sa akin na may mag-send din sa akin ng screenshot tapos about doon sa video ni Maninay may mag-send din sa akin ng screenshot. Siyempre pa kagigising ko lang, siyempre mabulagta din ako. Bakit ganito unsa ni? So ako mag-chat ako kay Maninay, day unsa ni? Si Maninay din, day good morning day unsa ni? O di ba? Para sinasabi lang, pinagtawanan lang namin ni Maninay. Sabi ni Maninay, ay hayaan mo na yan sila day. Ako din, sabi ko rin kay Maninay, day hayaan mo na lang yan sila day. Uy, Diyos ko. Kumbaga yung mga ano lang din namin ang magsabong-sabong ba. Ganun. Kaya ano ko sa inyo, parang hiling ko lang sa inyo na siguro sapat na itong salita na binitiwan ko na walang awayan, walang tampuhan, walang bangayan, walang inggitan na nagaganap between Maninay and Madam Toots with siblings. O, klaro na yan. So, ano ko lang sa mga viewers, sa mga solid viewers ni Maninay na wag naman kayo mag-report agad kay Maninay kasi hindi nyo man alam. Siyempre, pag mag-report kayo, mag-screenshot kayo doon, isend nyo kay Maninay. Maninay, ano ito? Bakit ganyan? Tapos si Maninay kakagising lang or di kaya stress pa si Maninay. Madagdagan pa yung ano ni Maninay. Wag nyo naman anuhin si Maninay. Parang ano ba, magtulungan na lang tayo kasi galing naman sa amin yan na walang away nagaganap sa amin. Okay na okay ang relasyon namin ni Maninay between Madam Toots with siblings. Okay? Wag nyo na dagdagan or wag nyo na parang sugnuran or wag nyo na paapuyan. Kay mas lalong aapuyan imbis na okay kami. Pero believe lang din ako kay Maninay kasi ano siya sabi ko nga sa kanya, hayaan mo lang yan sila day, sabi din niya, okay day, hayaan na lang natin yan sila, focus na lang tayo kung ano yung magiging ano natin negosyo, kasi si Maninay, Diyos ko mga langga, busy yan si Maninay. Halimbawa ngayon, nag-live na yan siya, hindi pa yan natapos ang live niya, nasa isipan niya na yan, tumatakbo na yung isip niya, bukas pag ano na naman ang i-live ko. Ganun si Maninay, ano na naman ang susunod, kasi hindi pwede na isang araw magpalabas ako ng pera na wala ding papasok. Ganyan ang isip ni Maninay, kaya stress siya masyado. Wag nyo na sugnuran. Wag nyo na anuhan kasi alam niyo mga pagkatapos niya mag-live, mag-message na naman yan siya sa mga minors. After niya mag-message sa mga minors, buti kay may mga angel siya na tumutulong sa pag-segregate, sa pagsulat ng mga address, contact number, mga ano pang kailanganin. So after niyan, magpunta na naman siya sa GNT, papaship niya na naman. Tapos pagbalik niya galing magpa-ship, balik na naman yan siya ng live. O diba, kawawa masyado ang tao. Ano man na masyado ang utak niya ba? Parang kanang puno na kaayo ba? Pahingahin natin ang isipan ni Maninay. Huwag natin dadagdagan ang magiging isipan ni Maninay. Kasi kawawa ba? Kawawa man. Kagaya kanina, nag-send siya sa akin ng screenshot. Kasi daw kaya sabi ko sa kanya na, day, ano na naman yan? Viewers mo na naman na naging viewers ko na nagsisend ng screenshot. Tawanan na lang kaming dalawa. Tapos, alam mo, habang nasa bao-bao siya kasi papunta siya ng GNT, kawawa ba? Kanang sabi niya, maaga pa ako day, na ako, na high blood na ako. Tapos, alam niyo mga langga, ano lang ito ha, kanang prangkahan lang ito ha. Nakita niyo si Maninay, diba? Grabe ang ano ni Maninay, sugal ni Maninay. Kahit ano na lang ang gina-live niya para may income siya, para ano siya. Tapos wala akong ginawa, wala akong binabanggit ha, wala ako inaano. Yung kumbaga ano lang ba, yung parang reality talk. So nakikita naman natin, grabe ang pagpaningkamot ni Maninay para lang sa pamilya niya, para may iano siya sa pamilya niya. Tapos
may hindi natin yan maiwasan na may hihingi ng tulong. So isipin naman din sana natin kung ano ang sitwasyon ng tao na hinihingian natin ng tulong. Hindi man siya sobrang yaman, hindi man din siya sobrang ano. Kasi alam mo mga langga, experience din namin yan. Dati, during pandemic, meron niyang page, nabanggit ko na ito, di ba? Meron niyang page si Madam Tuts during pandemic, Helping Hands. Helping Hands. Siya yung mga nagpapakain doon sa mga pasahero na na-stranded sa airport during pandemic. Ganito. So, isa sa na-stranded doon sa airport, isa doon is pamangkin namin, anak ng aming panganay, anak ni Kuya Bongbong. Sabi niya, tita, dito ako sa airport, stranded ako. So, sabi ni Madam Tuts, hala, paano yan? Hindi pa kayo pwede makalipad. Tapos, lalo hindi kayo pwede makalabas kasi hindi pa sila pwede palabasin mga langga kasi nga naka ano man sila doon. 'Di ba? Alam niyo naman yan during pandemic. So, ang nangyari is, alangan naman, na walang maghati doon ng pagkain. At that time, nasa Maynila si Madam Tuts at saka sila Sara, sila Jing, lahat sila nandoon sa Maynila. So, ang ginawa ni Madam Tuts is, naghatid siya ng pagkain doon sa pamangkin namin. So, nakita ni Madam Tuts na sobrang dami palang tao na na-stranded doon mga langga. May buntis, may bata. So, hindi naman na natiis ni Madam Tuts na yung pamangkin ko lang ang kumakain. Ewan ko lang kung may ano ba sila from government, hindi ko lang alam. So, hindi natiis ni Madam Tuts. So, ang ginawa ni Madam Tuts is, pinabilang ni Madam Tuts lahat ng pasahero na na-stranded. Nag-order si Madam Tuts that dinner time, nag-order si Madam Tuts kung ilan yung tao na naisandi doon sa airport. Siya ang nagpakain. E di umuwi na sila. Kinabukasan, hindi man siya makatulog mga langga kasi naawa na naman siya. So, ang ginawa niya na naman is, namalingki sila Jing, sila Ryan, yung sila Marge, yung Team Sirok pa dati, namalingki sila. Early in the morning, nagluto sila doon. And then, nagawa sila ng pack lunch. So, kung ilan yung tao doon, yun lang talaga ang pack lunch na ginawa nila Madam Tuts. So, hindi pa tayo basta-basta makalabas that time, no? Alam mo, ang ginawa ni Madam Tuts, grabe talaga ang ano niya sa security palang daan doon sa subdivision nila. Grabe ang ano niya doon sa mga security para lang labas-pasok na siya kasi 'di ba hindi ba basta-basta makalabas tayo, no? So in short, to make it short, mga 1 week din ata si Madam Tuts nagsuporta breakfast, lunch, dinner doon sa 55 ka mga pasahero. 55 lang yun mga langga kasi ang iba nakaano na, usually may mga OFW. So ang OFW mga langga meron doong buntis. So ang ginawa ni Madam Tuts, kinuha ni Madam Tuts ang buntis at dinala doon sa bahay nila. Doon pinatira ni Madam Tuts kasi kawawa naman mga langga. Wala baya masyadong matulugan doon, no? Yung upuan lang sa airport tapos sa ang iba sa sahig, kawawa naman ang buntis. So dinala ni Madam Tuts ang buntis doon sa bahay nila at doon pinatira. Nung kalaunan na, parang medyo maluwag-luwag na ang sitwasyon sa pandemic. So meron ng mga eroplano na nakalipad. So nakauwi din sila, pero sila Madam Tuts, ang pag-uwi nila Madam Tuts is through private flight yun sila Madam Tuts. So simula noon, meron kaming page na Helping Hands. Ang page na yun, always nandoon yung mga humihingi ng tulong. So, yung mga humihingi ng tulong doon, okay man, magbigay man si Madam Tuts ng tulong. If yung klaseng tulong ba na as in kailangan talaga, pero maghingi doon na, Madam, pwede pa pahingi ng tulong kasi pinalayas kami ng biyenan ko, mag-boarding house na kami, pwede pahingi ng pang-advance. O diba? Ano yan?
So, meron pang mas importante, mas kailangan tulungan. Especially yung sa mga hospital bills, sa mga gamot, sa mga etc. Ganun. Tapos, ganyan din si Maninay. Maghihingi doon kay Maninay. Maninay, baka pwede naman pahingi ng pambili ng cellphone, birthday ng anak ko. Maninay, baka pwede naman pahingi ng ano, yun bang hindi masyado kailanganin. So, nakita nyo naman si Maninay, grabe ang sikap ni Maninay mga langga, kahit ano na lang ang gilive para lang maanuhan niya yung mga pamilya niya. Tapos humihingi pa kayo ng wala man yung kwenta. I mean, hindi man yan siya as in ka nang kailanganin talaga mga langga. Uy, pambili ng tablet ng anak ko, hindi man yan siya, kaya pwede pa man siguro mapag-ipunan yan, di ba? So kawawa si Maninay kasi pag hindi mo matulungan, pag hindi mo ma-replyan, iba na ang sinasabi sa iyo. O di ba? Sana maintindihan niyo rin ang sitwasyon ni Maninay. At sana maintindihan niyo rin ang sitwasyon kung ano lang yung kaya naming tulungan mga langga. Kasi hindi man sa lahat ng bagay mga langga. Uy, alam niyo si Madam Tots mga langga, no? Marami talaga yan siyang binubuhay. Promise. Isa na ako doon, Charis. Sabi ba yan ng basher na nagdepende lang daw ako kay Madam Tots. O, diba? Marami yang binubuhay si Madam Tots mga langga. Marami yang pinapaaral si Madam Tots. Especially yung mga anak namin, o mga pamangkin niya, simula sa notebook, si Madam Tots, lahat yan mga langga. Halimbawa ngayon next month, June na, pasukan na, di ba? Mag-ano na yan si Madam Tots, isang bilihan na lang yan si Madam Tots. Simula sa notebook, ballpen, mga bag, shoes, uniform kay Madam Tots, yan lahat mga langga. Kaya maawa din kami kay Madam Tots. Minsan nga magsabi man yan si Madam Tots, magtaka yan si Madam Tots, bakit hindi kayo, saan na ang mga requirements ng mga anak ninyo, bakit wala kayong binigay sa akin? Hindi na kami mag-ano sa kanyang mga langga kasi kaya pa man namin i-provide yun, so kaya pa man namin bilhin yun. So magsabi na kami, umana tapos na, nagbili na kami. Ha? Kailan kayo nagbili? Ano yung mga uniform ng mga bata? Nagbili na kayo? Tapos na, para hindi na namin siya anuhin mga langga kasi maawa din kami sa dami. Diyos ko, sa bills pa lang dito mga langga, alam niyo, Diyos ko, sa dito pa lang na bahay ni Madam Tots, ang bill niya dito mga langga, wala na 30 kapin. Diyos ko, ang laki ng bill niya dito, sa tubig pa. So meron pa siya doon bill doon sa farm, bill doon sa marahan. O diba, maawa din kami. So kutob sa aming makaya, i-provide namin, hindi na kami maghihingi sa kanya. Ganun. Tapos magtaka man yan siya, gang, hindi pa tayo nakapamili ng mga school supplies. Nagsabi siya, humana. Magsabi din kami, tapos na. Ha? Tapos na? Hindi lagi kayo nagbigay sa akin ng lisa. Okay lang yun. Ganun. So, not all the time man good mga langga na lahat ng taong nagme-message sa amin, humihingi ng tulong is matulungan namin. Sana maintindihan nyo rin kami. Charis, murag seryoso rin makaitaan niyo. Nagising na tuloy si Sarah. Ganun. So, to make it short mga langga, okay kami ni Maninay. Walang awayan, walang tampuhan, walang bangayan, walang inggitan na nagaganap between Maninay and Madam Tots with siblings. Okay? God bless us all. Sa lahat ng mga pangbabash ng basher na yun ba, hindi na ako magpa-hipokrita, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa sa lahat ng kanyang mga bash, mga ano. Syempre hindi ko talaga maiwasan na kumbaga mahati yung isipan ko ba, 50-50 kumbaga, what if totoo kaya ito. Tapos yung side naman ng aking utak na sabi, ay imposible na hindi magawa yan ni Maninay sa amin. So ang nagwagi is imposible talaga yan. So, ayan. 2,000 years later. Welcome back. So, magluto na punta mga langga. Magluto. Dili day ako ang magluto. Si Jing day ang magluto. Abangan na rin nato ni si Buntis. Kay magluto si Buntis o bihon and pritong manok. Drumstick.
Ang na po yung buntis ko kasi mahilak ko siya. I-reject. Grabe po na. Kaya ako tayo mag-order, be. Sa una po ni mo. Orderan ko si Gamay, kaya wala kung ito sa blue. Ha? Orderan ko ba? Kaya ako sa blue Gamay. Orderan ko blue. Ano daw siya mga laga? Mag-CE. Mag-CE daw siya sa akin. Pati na pa ko sa lunis. Kawawa naman itong buntis na ito eh. Siyan! Ha? Kumana ka? Ay, impasaday ka? Okay, ngayon pa sa ano cellphone. Yaw. Tarok ba? Oh, di pa sa akin, ipas na yung cellphone no. Ang halit sa imong cellphone, bininta ni buntis ang cellphone niya mga langga. Kasi binayad sa cellphone. Good. Yan magud ang sakit ng Pinoy, di ba? Mangutang kasi ibayad sa isang utang. Kasi, pag isa na lang utang mo, dyan ka nagigipit. Isang buwan na lang nagipit ka na. Nababayad na. Zian! Ay, ginoo ko. Bungol po ni si Zian ay. Zian! Hindi ito masyado bakla. Ganyan lang. Ano? Kuha ka doon sa wallet ko ng 200. Natado ang wallet. Ibig sabihin, may laman. Shit eh. Sige, ilagay ko lang dyan yung wallet ko ha. Sige. Ha? Wala na laman. Ilagay ko lang dyan. Hey! Wala. Gilabas mo lang yung avocado mo. Basher, Hindi kayo ko na na. po si Kuan eh. Ha? Basher ko talaga si Jing mga langga. Basher. Uy! Number 1 basher ko si Jing. Baka si Jing itong nag-comment ba? Wala nga tag sa cellphone. Hindi nga ako TikTok. Wah, mag-tiktok ka pala. Oo, ngayon, di ba ngayon tugot? Mag-scroll ka lang ng TikTok. Kala ko magsayaw-sayaw Ayaw ka. manonood ng mga Chinese yung palabas. Uy! Manood ba ako niyan? Chinese? Uy, ako naman ang salita sa ano. Hindi man good. Kasi dyan ka nagapanood sa sa mga Facebook, tapos itagalog pa. Doon ka sa mga melolo, mga langga, kung gusto nyo manood ng tawag yan, mga movie na walang bayad, doon kayo sa melolo, mga langga. Tapos, daily ka manood, meron ka ding kikitain. O, diba? Everyday check-in ka. Ibigay mo kay Ate Jing. Nakakuha ka na, te. Hindi pa ako nag-withdraw. Pila di ay? Ha? Okay lang na ano mo dito. Ha? Pila na ano mo na pera. Kunti lang. Kunti pa lang. Kunti pa lang kasi hindi man ako everyday kasi nanood. Oh. Hindi man ako everyday nanonood. Diyan na sila. Samahan niyo kami. Natingala gani ko na nag-uwi. Nagsabay na lang daw siya. Nagsama na daw siya kaya nag-uwi. Ha? Natingala ko na May tagal kong binuksan, no? Kaya hindi nagsalita. Binatanong ko kung sino. Baka pagbukas ko dyan, may wakot. Bukas ko. may kumatok. Sabi ko, sino man ito? Tapos kung makakatok, grabe. Susi, dudong pala, umuwi po si Habi kagabi. Sabi, akala ko hindi siya mag-uwi kasi sabi niya, mag-overtime daw siya. Oh, Bitin ba siya sa tulog pag nandito? umuwi man. Sila ni Jomar. Umuwi sila kagabi. Nag-uwi daw si Jomar kay kunin niya daw yung mga labahin ninyo. Hindi ko na pinadalawan. Bakit? Ha? So, sino ang maglaban? Nabuhin ka man, uy? Diyan sa, diyan sa kwarto.
Sa kwarto. Tamba. Hindi, uy. Ginasalang niya man yan sa washing machine bakla. Well, nagatarbaho siya. Pataka lang man ka. Nasalang man na niya, well, nagatarbaho sila. Una na man nakita ko man yan sila naglaba, pati si Dudo. Well, nagatarbaho sila ang washing kay Sabi nag-ikot. ko nila sa akin na mga asawa ng tig, Tiglaba. Labo daw. Wala ako nagreklamo. Hindi ba? Bigyan mo ako ng pinggan siyan, be. Malaki, maliit. Lagayan na nito. Wala naman tayong ibang ano dyan. Ano yan, Gigi? Wala, sige gyud inom ng malamig. Kay kana imong anak murag gyud nag kanang kuan sa kuan. Alam mo ang malamig bakla, mga nagagati, buntis pa ako kay Zian at saka kay Kuya Kenken. Hindi ako pinapainom ng malamig. Basta buntis tayo mga langga. Masarap masyado ang ano, malamig. Something na cold. Maano masyado yan sa ano ko, sa sikura ko. Hindi daw yan siya pwede mag-inom ng mga malamig ang buntis kasi ano daw yan sa bata, yung malaki ang kuan ba, dako daw ang bata sa imuhang tiyan, ana. So ako, nung buntis ako kay Zian mga langga, nakatago ako. Mag-inom ako, magbili ako ng Pepsi, magtago ako. Nahulog bitaw ko sa kanal. Bakit? Nahulog nabulasot ko ba sa kanal. Hindi ko nabitiwan ay yellow at saka Pepsi. Kabalo ka, na-anxiety ko ato. Alam niyo mga naga, na-anxiety ako that time, ilang araw ako kasi hindi ko man sinabi sa papa nila Zian na hulog ako sa kanal. Kasi matakot man ako na magyaw-yaw man to no. So, nag-anxiety ako kasi nasa isipan ko ba baka mabungi akong anak. Tapos sabi ng doktor, hindi man pala. Kasi kahit na ano yung tiyan ko, hindi daw yan siya kasi yung bata daw na ganyan. Except lang kung yung pet ko daw ang na ano ba, nadakdak. Yun daw ang ano sa bata, yung makangungot ba sa bungi, anak sa bungi, sa Tagalog sa bungi. kaya ano, ngayon nakita ko si Jing nakita ko si Jing ang baso niya may yellow. Diyos ko. Si Madam Toots nag-radyo. Andiyan si Poseidon, nagtawag sa akin. Huwa. Kaon ko sila. Gawa siya ng pagkain na kaya kanilang mga ano. Tingnan mo lang ang pagkain ng kanilang aso. Social masyado yan, oh. Manok yan, ha? Manok. Niluto talaga yan. Mo ba, ni? Di ba? Social masyado yan. Kung hindi manok. Ano? Ikaw mo kaya? Harina mo na. Tapos? Tapos tubig. Ha? Bakit? Tapos dire. Bakit? Kalawag tanong mo. Bakit? Basta galing nga. I-explain ko sa kanila sabi ni Jing, ganito daw ang gawin ko. Ito na ang drumstick. Meron na siyang paminta. Tapos, ilagay ko daw dito. Isa mo ba? Isa mo. Ganyan. Tapos, ano kayang meron dito? Sige. Tapos, Mabuta kayo. Masama lang sa harina. Ayan. Tapos, ilagay ko daw dito sa tubig. Tapos, Lagay mo dito. tapos ilipat ko na naman siya dito. Bakit anong meron? Awan buntisan. Hala, hello! Hi vlog! Hi. Hi vlog! Hi vlog! Hi, Vlad. Hi. Hi blood. Kinsa may hi blood? Hi vlog! Welcome back! Uy! Asa si daddy? Nakuha si Daddy Bigan. Nag-work si daddy? Nag-work? Nag-adto kay Luffy. Nufi! Nag-work si daddy? Sugot day ka mag-work si daddy. Kabalang barko. Nagsakay na sa ship si daddy. Dili na ka mag-cry. Dili. Kaya naman mag-work si daddy. Kuha mo
Kay para Palit si Daddy Bigan. magbay si daddy og big na gun. So dili na ka mag-cry. Hala na si Luludad. Hala. Si Luludad. Tago ko. Explain mo bakit? Wala lang, parang maganda yung ano ba? Balat. Ha? Para ano ang balat? Ano mangyayari sa balat? Ano, ganito manggod ang ginagawa sa fried chicken minsan. Kasi di ko ginagawa. Anong meron dito? Ano ito? Harina. Harina. paminta, Ha? Tapos, garlic powder ba? Harina, paminta. Tapos garlic powder. Tapos dito mo siya i-ano sa tubig. Tapos sayang kayo. Tapos ano ito? Ano ito? Breading mix. Breading mix. Okay. Breading mix. So ito na ang mantika. Yes. Lah, asa ka nga nun itago ka? Si Lulu datuan na sa room ni Ama. Isaka na dito sa room ni Ama. Tago daw siya. I-surprise daw niya si Lulu Dad. Wala naman si Lulu Dad. Tuan na dito ni Diretso sa room ni Ama. Okay, Dria. Ha? Dali lang ka? Sige, mag-vlog sa kabi. Hi, vlog. Hi. Welcome. Welcome. Welcome back. It's me, Poseidon. Ako si Poseidon. English ba? It's me, Poseidon. It's me, Poseidon. Welcome back. Welcome back. Gwapo ka? Pogi ka? Ha? Pogi? Pangit, uy. Pogi ka, pangit. Ay, pogi. Si Kuya Zian. Ito dito si Luludad. Pag-bless dito, uy. So, ayan na. Nakaprito na tayo mga langga. O, diba? Tapos, ito na ang para naman sa bihon. May karne, may shrimp. Ito ang nakapalasa mga langga. Sa ulo sa hipon. Ayan. Meron pa tayong chicken. Buntis. Naon siya naman ka. Wapo yun din siya pagkakuan o pagkaprito. Maganda talaga siya. Oo. Ganito pala magprito ng chicken mga langga. Ito siya harina with pepper, garlic powder, tapos ano pa asin? Wala di ay. Ito siya harina with pepper and garlic powder. Tapos i-ano mo siya sa tubig. Kinuha na ni Jane sa ang tubig. Tapos ito siya ano mo na naman siya sa crispy mix. Ang resulta mga langga, ganito pa na talaga mga langga. O diba? Maganda siya. Kasi, diba usually pagkuhan kay unang kagat harina lahat. O diba? Diba? Tapos magbuo-buo ang harina. So ngayon meron na naman tayong tips na nalalaman kay Jing. Hindi lang sa isda, di ba nagbigay na rin ako ng tips sa inyo kung paano magprito ng isda na anuhan ng crispy mix, o di ba? Sa pork chop, nag-ano na rin ako. So, ngayon meron na naman tayong another tips, how to prito the manok. O di ba? I just had to let you know you're